So ito, mga kababayan, unahin natin itong kay Kiko Barsaga. Nako po, ano iyang kay Kiko Barsaga? Eto na nga, mga kababayan. Si Kiko Barsaga, mga kababayan, ngayon ay kinasuhan po ng isang ultra-bilyonaryong si Enrique Razon. Ayan. Ito na nga ang problema sa kanila, mga kababayan, kasi aakala siguro nila may mga power sila, may mga posisyon sila sa gobyerno, ay talagang malalakas sila. Hindi nila iniisip na yung mga nasasagasaan nila ay pinapatulan sila. Sabi ko nga, darating ang araw, may papatol dyan. Darating ang araw, di ba? Anong sabi? Puro shout out ka, boss. Ubos oras mo, wag ka nang mag-topic. Pakialam mo. Pakialam mo kung mag-shout out ako. 'Di ba? Hindi naman ko katulad ng ibang vlogger diyan na puro na lang palipad lang ang sina-shout out. 'Di ba? Kanya-kanyang style 'to. Oo, kung ayaw mo ngayon ko nga lang nabasa pangalan mo. 'Di ba? Huwag ka mag-advise ng ganyan kasi mas mahalaga sa akin ang viewers kaysa sa topic. Yeah, kasi kung wala akong viewers, walang kwenta ang topic. Ganun 'yun, kasimple. 'Di ba? So ito na, mga kababayan. Ito yung ating pag-uusapan ngayon na patungkol dito kay Kiko Barsaga, na kung saan, mga kababayan, ay eto na nga. Ipakita na natin dito mula ito sa Billionaire News Channel Facebook page. Ayan po, mga kababayan, Billionaire News Channel Facebook page, na kung saan po, mga kababayan, ay nagsampa po ng kaso itong ultra-bilyonaryo na si Enrique Razon sa may Makati. So ito po, babasahin ko lang ha. Look from Billionaire News Channel. Ultra-bilyonaryo Enrique Razon filed a complaint for 2 counts of cyber libel. Nako po, patay ka dyan. 2 counts, ha? 2 counts of cyber libel against Cavite Representative Kiko Barsaga at the Makati City Prosecutor's Office, where Assistant City Prosecutor Nico de la Merced administered the oath for the complaint. Nako po. The filing was witnessed by Chief City Prosecutor Dendo Binto Ranza at Razon's lawyer, Attorney Lawrence Arroyo. The complaint stems from Barsaga's allegation that Razon bribed National Unity Party or NUP lawmakers to support the speakership of former House Leader Martin Romualdez. Nako po, eto na nga. Nako po, mga kababayan, patay ka dito. Cyber libel. Ito nga, mga kababayan, 2 counts of cyber libel sa pagdawit ni Kiko Barsaga sa pangalan ni ultra-bilyonaryo Enrique Razon sa issue ng NUP, no? Patungkol ito kay Romualdez, no? So kung saan ay ikinunik niya. Diyos ko naman, kung ako bilyonaryo, mga kababayan, pag-aaksayahan ko pa ba ang panahon ang politika? Kung kumikita naman ako sa pagnegosyo ko at bilyon-bilyon naman, nakahanap na ng katapat. Take note, mga kababayan, Ito, sa totoo lang, seryoso ito, si Enrique Razon. Bakit, mga kababayan? Kasi kung hindi ito seryoso, bakit niya papansinin itong napakaliit na piranggot na isang utak pusa na hindi naman siya kumikita dito ng bilyon-bilyon, pero pinatulan niya. So sa madaling salita, mga kababayan, sa madaling salita ay talagang seryoso itong si Enrique Razon. Bakit, mga kababayan? Ito tandaan ninyo, kung ikaw bilyonaryo, pag-aksayahan mo ba ng oras itong mga naninira sa'yo at mga pumupuna sa'yo? Di ba hindi? Kasi kung tutuusin, mas pag-aksayahan mo ng oras ang negosyo mo kung kumikita ka naman ng bilyon-bilyon. Di ba? Kung ako ang bilyonaryo, hindi ko pagpapansinin yung mga putang inang Poncio Pilato na yan. Pero, mga kababayan, seryoso si Enrique Razon, nag-file ng 2 counts of cyber libel. Di ba? Kaya ngayon, mga kababayan, eto na. Huwag yung sabihing namumuliti ka. Tandaan ninyo, mga kababayan, medyo mabigat ito. Hindi natin alam kung anong klaseng cyber libel ito, kung magpapabayad ba ito or
Naku, patay ka ditong bata ka. Anong pinasok mo, Diyos ko. At sa dinami-dami ng pwedeng magkaso sa'yo, bilyonaryo pa. Putang ina ka. Saan ka pupulutin dyan? Dyan sa sakit ang ulo niya. Ma'am po ba to o Sir Takoshi? Yeah? Di naman ata naliligo si Barsagag. 'Di ba? Yan ang problema ngayon, mga kababayan. Sa dinami-daming tao na pwedeng magsampa ng kaso kay Kiko Barsaga, bilyonaryo pa. Ayun, nakahanap ka na ng katapat. Ayan, sinasabi ko sa inyo eh. Okay naman siguro may posisyon na kayo, sumasahod na kayo, maganda na yung buhay ninyo. Magtrabaho na lang kayo dyan kung saan kayo nabilong. Kasi actually mga kababayan, sa totoo lang, napakarami po napakarami pong mga kongresista dyan. Yung iba hindi naman nakikisawsaw sa gulo. Nagtatrabaho lang naman kasi sumasahod naman sila. Tapos nagsiservisyo sa kanilang lalawigan, 'di ba? Sa kanilang mga constituent. Bakit yung ibang kongresista nagagawa naman nilang tahimik? Bakit itong ibang kongresista naghahanap ng sakit sa ulo? 'Di ba? Katulad kay Kiko Barsaga. Kung ganyan ang edad mo, kung gusto mong sumikat, 'di ba? Hello po, Ma'am Rosario Dagasdas. Kung gusto mong sumikat or gusto mong tumakbo sa mataas-taas na posisyon, hindi daan yung mag-ingay ka at makahanap ka ng maraming kaaway, maraming kalaban. Okay lang sana kung makahanap ka ng maraming kaaway o kalaban kung ang layunin mo ay para sa kapakanan ng taong bayan. Ang problema mga kababayan, yung ginawa mo kabubuhan, utak pusa. Diba? Yun po yun mga kababayan, Diyos ko. Okay lang naman sana kung ang pinaglalaban mo ay para sa bayan, kung ang pinaglalaban mo ay puro sa chismis, wala. May kapansanan kasi sa isip. Sabi nga ni Montulpo, may mga kapansanan sa isip itong mga DDS. Yeah, may kapansanan sa isip, sa madaling salita, mga mongoloid. Di ba? Naku po mga kababayan, na ito na nga sinasabi ko ngayon, Ito na nga mga kababayan. Sa dinami-daming pwedeng tumapat kay Kiko, si Enrique Rason pa. Putang ina ka. Anong klase? Alam nyo kung panoorin ko si Nino Barsaga pag nag-live dito, putang ina ka. Sa dinami-daming magkaso sa'yo, bilyonaryo pa. Putang ina ka. Matutuyo ka niyan. Ubus bigasan mo dyan. Panoorin ko talaga si Nino Barsaga dito. Kung ano reaction. Di ba? Putang ina. Siyempre sasabihin ninyo dito, putang ina mo ka, Kiko. Sa dinami-daming magkaso sa'yo, bilyonaryo pa. Putang ina ka, saan ka pupulutin yan? Ay, naku. Kung may bilyonaryong may warrant of arrest, ngayon naman may bilyonaryong nagkaso. Putang ina, nakakatawa, di ba mga kababayan? Just try to think of it. Just try to imagine. Di ba? Just try to think of it. Just try to imagine. Sa dinami-daming pwedeng magkaso sa'yo. Sa bilyonaryo ka pa napunta. Ay, Diyos ko, Ama, anak ni Jesus. Putang ina, anong pinasok mo, Kiko? Di ba? Alam mo, imbis na maawa ka sa kanya, matatawa ka. Anong pinasok mo? Putang ina ka, sa dinami-daming magkaso sa'yo, bilyonaryo pa. Saan ka pupulutin yung putang ina ka? Di ba? Oo, mapapamura ka na lang talaga. Mga kababayan, mapapamura ka na lang talaga. Di ba? Sa dinami-daming pwedeng magkaso sa'yo, bilyonaryo pa. Saan ka pulutin yan? Kahit magkaubusan kayo ng pera, hindi ka atrasan yan. Putang ina mo. Yan resulta sa pagiging baliw mo. Di ba? Ay, Diyos ko. Baka magtago ka ngayon sa imburnal na hindi ka nalalabas. Di ba? Para magtanda ang mga yan. Di ba, Ma'am Ana? Ako sa totoo lang, nung nabasa ko to kanina sa balita, putang ina, okay lang sana kung ang magkaso sa kanya, kapwa niya kongresista, ang magkaso sa kanya, mga homeowners doon sa... actually, mga kababayan, may kaso pa siya. Bukod sa itong kay Rason na 2 counts of cyber libel, meron pa yung homeowners ng Forbes Park. 'Di ba? Kinasuhan din sila. Ang kasama niya doon si Attorney Trixie yata at si Kiko.
Tapos bukod dyan, kakasuhan din siya ni Congressman Puno. Naku po, putang inang yan, see you in court. Hala. Oo, sa totoo mga kababayan, ang dami tad-tad talaga si Kiko. Iwan ko lang kung paano niya tulusutan. Sa bagay, makakalusot naman siya mga kababayan. Kasi bakit? Pwede niyang irason dyan, may something. Alam niyo makakalusot si Kiko, unahan ko na kayo. Sa mga nagsampa ng kaso kay Kiko, nagsayang lang kayo ng panahon. Bakit? Ang irarason niyan may something. 'Di ba? Totoo 'yan, mga kababayan. Ang irarason ni Kiko may something. Tama ba ako, mga kababayan? Tama ba ako? Am I right, Mr. Chair? Kasi sa totoo lang, ang irarason ni Kiko Barsaga dyan, may something siya. May kapansanan sa pang-iisip. Kaya sa totoo lang, nagsayang lang po kayo ng panahon na patulan nyo po ang isang baliw. At nagtataka din po ako, bakit binuto ito ng mga butante dyan sa Cavite? Buang yan. Diba? Bakit ninyo pinapanalo yan? Saan kayo na... Nung una, proud na proud ako dyan kay Kiko. Kasi bakit? Concerned siya sa mga hayop. Pero hindi ko alam na kinain na pala siya ng sistema ng utak hayop. Actually, nung sabi ko, wow, ito unique na kongresista, tumakbong kongresista, pumasok sa politics, tapos ang kanyang advocacy ay for the cats and dog. Yun ang kanyang advocacy para sa mga hayop. Putang ina, utak hayop din pala. Kaya nawala yung aking paghanga. Bigla akong parang Duterte lang, nung una, pag ako nanalo, 3 to 6 months, ubos ang droga. Putang ina, nung nalaman-laman ko, putang ina, kabilyon-bilyon ang ninakaw. Nawala yung aking tiwala, nawala yung aking paghanga, at nauwi sa putang ina nila. Diba? Nagtataka ako mga kababayan, bakit may mga ganitong klaseng utak, na pinagbubuto pa nitong, alam nyo, sa mga taga Cavite, sorry to say, sa lugar ni Kiko, binayaran ba kayo? Nakatanggap ba kayo? Tanong lang, nagtatanong, hindi ako nag-aakusa, nagtatanong lang. Inabutan ba kayo? Bakit nyo binuto yung ganyang klaseng utak? Bakit ninyo pinapanalo yung ganyan? Hindi nyo nga maintindihan. Hindi nyo ba naisip nung panahon nung tatay niya tumakbo? Ang tatay niya, di ba, BBM, Sara, bigla siyang umakyat sa stage at ang sabi niya, akala ko ba Lene tayo? Lene. Nakita nyo yun, mga kababayan? Yung tatay niya, pinahiya niya sa stage. Nakita nyo naman kung gaano kabuang yan. Wala nga respeto sa magulang, tapos pinapanalo nyo. Kaya sa sunod, mga taga Cavite, dyan sa lugar ni Kiko, be wise. Mag-isip. Mag-isip. Bakit? Hindi porket kaapelyido ng nanay at tatay niya yan, ay iboto nyo na. Tignan nyo ang resulta. Nagkandalitsi-litsi. Diba? Kaya minsan napatanong ako, inabutan ba kayo? Nakagat ba kayo? Nagtatanong nga, puro tanong to, may question mark. Inabutan ba kayo? Nakagat ba kayo? Nahawa ba kayo? Narabisan ba kayo? Diba? Sabi ni Ma'am Gemma Garais, ako po, Kent, taga Dasma, Cavite, pero si Gis Frani ang binuto namin. Diba, tignan ninyo, sa sunod mga kababayan, paalala ko sa inyo, ako tinatawag na ako influencer, tinatawag naman akong vlogger, tinatawag naman akong commentator. So, mag-advise ako sa inyo. Sa sunod po, kapag bumuto po kayo ng isang anak ng politician, tignan nyo po kung ano yung nagawa. Baka nagpatayo lang yan isang poste ng solar lights. Ibubuto nyo na. Hindi po sapat ang pagpapatayo ng isang poste. Hindi din porkit pinatayuan kayo ng covered court ay ibubuto niya. Hindi po sapat ang magpapatayo ng covered court. Pag nagbagyo, ang covered court nagagamit. Pag nagbaha, ang covered court useless. Tandaan nyo yan.
'Di ba? Kaya ang iboto ninyo, yung napapakinabangan ng tao at ang tao ay nakakalapit. Hindi porkit anak ka ni Duterte, anak ka ni Marcos, anak ka ni Binay, anak ka ni Revilla, anak ka ni Barsaga, anak ka ni Cayetano, anak ka ni Tulfo, ay iboto na. Tignan ninyo kung ano yung kanilang mga nagagawa. Kasi mahirap tignan ninyo ang consequences. Ilang senador na pasok pagka-senador ngayon, mga walang kwenta. Totoo yan, mga kababayan. Ilang mga senador ngayon na napasok pagka-senador, walang kwenta. Ulitin ko, mga kababayan, hindi porkit anak yan ng mayor, congressman, gobernador, president, ay iboto nyo na kasi anak siya. Alam nyo, sa totoo lang, mga kababayan, walang saysay yung pagiging anak niya ng tanyag na politician kung siya ang susunod na wala namang kwenta. Kita nyo, ano ba ginawa ni Kiko Barsaga dyan sa mga constituent niya sa lalawigan niya? Tanong ko lang. Tignan nyo, pinahiya niya yung lugar ninyo. Pinahiya niya yung pangalan ng pamilya niya. Na which is yung nanay at tatay niya, hindi ganyan. Kilala ko ang nanay at tatay niya. Kaibigan ko si Ninyo. Yung pinsan niya. At kilalang kilala yung tatay niya kung gaano kagiting at katanyag. Pero anong ginawa niya? Pinahiya niya yung pangalan nila. At dinami-daming pwedeng magkaso sa kanya, bilyonaryo pa. Kita mo yan? Sa dinami-daming pwedeng magkaso sa kanya, bilyonaryo pa. Saan ka pupulutin yan? Sa kanal? Diba? Ay, Diyos ko naman. Sasaluin na naman siya ng mga DDS nito? Sino na ng mga DDS mag-ambag-ambag niyan? Yung mga DDS, mga mahihirap yan. Bukod na sa mahirap, mga may kapansanan sa pag-iisip, mga bobo pa. Paano niya ito ngayon lusutan? O kahit nga si Nino Barsaga, yung pinsan niya, galit na galit dyan. Kasi dinungisan niya ang dignidad ng apelyido nila. Matigas talaga daw ulo niyan. Diyos ko po naman. Kita nyo, sa dinami-daming pwedeng magkaso, bilyonaryo pa, anyari. Nakahanap ka na ng katapat. Tignan mo anong nangyari sa'yo ngayon. Ay, Diyos mio, Marimar. Kaya ulitin ko, mga kababayan. Ulitin ko, mga kababayan. Itigil nyo po itong mga political dynasty. Hindi porket anak yan ni ganito, apo yan ni ganun, ay iboto mo na. Tignan muna ninyo bago nyo iboto. Kung may nagawa, bago nyo iboto. Hindi yung, tsaka nyo iboto, kasi gagawa pa lang. Hindi, walang ganun. Alam nyo, sa totoo lang, ang wise na botante, kahit sabihin mong, ako katulad sa akin, pinanganak ako, apo ako sa kaibuturan ng tuhod, sa kuko, sa ingron, at sa bulok na bagang, mga kababayan, politika po ang umiikot sa akin. Pero never po akong papasok sa ganyang kalakaran kung wala naman akong nagawa sa aking lalawigan. Kasi bakit? Nakakahiya. So ano yun? Tatakbo ka bilang kongresista kasi tatay mo dating kongresista? So yung nagawa ng tatay mo, hindi pwedeng angkinin mo. Bakit? Nakakahiya. Maliban na lang kung ipagpatuloy mo. Anong pinagpatuloy niya ngayon? Wala naman siyang nagawa. Kung hindi puro ngawa, pasikat, nag-iingay. Kasi papasok sa malaking antas. Nagpaplanong tumakbong senador. Putang ina, hindi pa nga yata dumaan pagiging barangay chairman yan na diretsong congressman. Hindi pa nga yata dumaan pagiging mayor yan eh. Tapos ngayon may paplano pang tumakbong senador. Aba, di ba mga kababayan, kaya tigil nyo yung mga political dynasty law. Dapat, actually, inutos naman ni PBBM na aprubahan na yan. Yung batas dyan sa anti-political dynasty law. Di ba? Sana maaprubahan na yan.